Hello mga viewers natin. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Sa ating mga kakapihan. Yan, natama ako na rin. Alam mo, we have a special guest today. And medyo natitense ako kasi alam mo, she's one of the person that I look up to. Siya yung one of my mentor here in Japan na napakabait at super ganda ng boses pati, no? If you follow yung Hello Mga Higala, yan, siya yon. I hope you know her. And I'm giving back the screen to my partner, Casey muna, bago ko siya i-introduce. So, yun nga. Parang nawala naman ako ano ate, sasabihin ko sa'yo. Sobrang ang ganda ng introduction natin ngayon. I'm always excited pag meron po kaming bagong ini-interview. And also, sabi sa akin ng mga, staff ba? Oo. Na we have a special guest, which is, pwede bang i-introduce na natin? Excited ako Ayan, i-introduce ko. Ako gusto ko siya mag-introduce sa kanya kasi nakilala ko siya, unang-una, kami ni Jenny, nakilala namin siya when we were getting our license, parang license to teach here in Japan. Tapos, sobrang, na-amaze ako sa sobrang, generosity niya to teach, naiiyak ako. Sobrang bait niya talaga. And she's one of the person here in Japan. Kahit nauna ako sa kanya, way dito sa Japan, no? Way back pa ako. Then, she came like 12 years, no, as far as I heard. Dun sa kwentuhan namin kanina, na hindi niyo pa alam, and you will hear it now. So, doon, narinig ko na 12 years na siya dito, but then again, yung wisdom that she taught me and the learning na nakuha ko sa kanya is napakaganda. Now, without further ado, I'm going to introduce to you our guest today, Miss Leia Bartikin. Yay! Hello, everyone, mga kakape at kakwentuhan. Hello! Yes, I'm Leia. Hello, mga higala. Yeah, for everyone who knows my vlog. It's actually a personal page. Yes, I'm Leia, and I'm really grateful and happy for this chance. Actually, I've been very excited for a few weeks now mula nung sinabi mo sa akin kasi talagang I have been watching this, and I've also seen the podcasts in YouTube and also the clips that you give. Talagang napakaganda, and it's very helpful for us, no? For the women here in Kansai area especially, and also here in Japan. So yun, I'm very excited and happy to be here. Thank you so much for accommodating. We are actually happy. It's our pleasure, di ba, Casey? Sobra. And also, kasi every time na meron tayong ini-interview, always excited ako to share their stories. Yung stories po talaga kasi ng mga tao dito is very important. Yung mga akala ninyo na hindi nag-exist, but it exists, and also give us wisdom, give us, what else? Yung inspired sa mga buhay natin. Yes, Miss Leia, ano bang gusto mong i-share muna? Yung nandito ka na ba sa Japan o yung bago ka palang pumunta sa Japan? Yes, gusto ko i-share is my journey before ako nakapunta dito, because I think makaka-inspire yun ng marami from what I can think of. Ayan, ready na ba kayo mga viewers? Ito na ang story ni Miss Leia. Yay! Okay, so ang journey ko talaga started when I had an online student na Japanese. So I have been teaching sa Philippines for 8 years during that time. And alam niyo naman sa Pilipinas, medyo pag sinasabi nila na galing tayo sa Pilipinas tapos nag-Japan tayo, medyo ang iniisip kaagad nila is iba na, anong meron sa Japan? Yung iniwan ko na trabaho actually sa Philippines was already a stable job. Nagtatrabaho na ako as a university teacher doon for 8 years. And then, I've been teaching mga media practitioners. And after nun, sa hirap siguro masasabi natin, no? Just to say it frankly, konti lang talaga ang sahod sa Pilipinas to survive a family, lalo na kung yung family mo is a growing family. So when I gave birth, nakakita ako ng part-time job, which is an online teaching job. It's called rarejob.com. Ngayon, yung rare job na yon, ang naging susi na makilala ko ang aking
Otosang. I call him Otosang now because he's my like my foster father. So when I met him as my student, siya ang nag-invite sa akin to come to Japan. Ilang taon na itong pinuhos ka pa natin? This Nag-aaral siya is ng English? yes, Wow. he's learning English to improve his communication skills kasi meron siyang kabo ang tawag dyan dito eh. It's a stocks, yes. Meron siyang trading, para siyang nagtitrade siya. Yes. Trading niya sa Australia naman ang base niya. Yung experience niya daw, sabi niya sa akin is, nung sumakay daw siya sa eroplano, wala siyang naintindihan, wala siyang na anuhan sa kanila. So, he wanted to learn English para marunong na siya mag-communicate, ganun. Ako, I didn't have any idea about Japan. Wala akong alam at that time kung ano yung... Ang alam ko lang actually, 2011, may nangyaring malaking tsunami dito. Yun lang yung alam ko. But other than that, I treated him just like a normal student. And then, yung taong yun mismo, sinabi niya sa akin na mag-separate kami, not with the company. Medyo illegal yung ginawa kong yun. But nag-personal na siya, na parang private na lang. So, when he had that, one-on-one siya. So, every day, nung nasa rare job pa lang ako, every day magbubook siya kaagad. Pagkatapos ng lesson namin, book na agad niya yung slot na yon sa susunod, the following day. Pero nung parang napagod siya doon, naging ano na kami. So, eventually, sinabi niya sa akin, nung nag-personal na siya, sinabi niya sa akin na, ano daw, pwede bang makita ko yung Pilipinas? But may pinost siya na challenge sa akin. Leia, kung marunong na akong mag-English, pupunta talaga ako dyan sa inyo. Tapos titignan niya, parang sinurvey niya kung totoo ba yung mga kwento ko nga na nandito lang ako sa probinsya, ganito. So pumunta siya sa bahay namin, na-meet niya yung asawa ko, na-meet niya yung family ko, family ng asawa ko. Pumunta siya ng Leyte Island. Yes. So, pero yes, he went to Cebu first and then from Cebu to Leyte Island and then sa bahay ko. At saka tinignan niya yung computer area ko. Gamit mo pag Kung online. saan ako nagle-lesson sa kanya. Dito lang pala, ang liit mo lang pala ng area mo. Tapos doon ako natutulog, ganon. So, from there, siguro yun yung simula talaga ng nakita ko. Kasi after that, marunong na siyang mag-English, pinapunta na niya ako din dito. Nung pumunta na siya, kasama yung asawa niya sa Pilipinas, pagbalik niya dito, estudyante ko pa rin siya, nagle-lesson pa rin kami. And then sinabi niya sa akin, okay, Leia, it's your turn to come to Japan. My treat. Yun yung sinabi niya. Tapos, that was the very first time na nakita ko ang Japan, pumunta ako, even my first time to ever go out of the country, out of the Philippines. So this was 2013, around May of 2013. Oo. Pero how many years kayo nagturuan ng English pala ni Otto? Siguro mga 1.5 to 2 years. Siguro on that first year, na feeling niya marunong na siya, pumunta siya ng Philippines. And then, after pagbalik niya, sabi na niya sa akin na, pupunta ka na dito. And then, that paved my way. Kasi nung pumunta ako dito, nang nakita ko na malamig, ang ganda ng paligid, tas yung bahay niya is only in Izumisano City. So, pagbaba mo ng airport ng ano na siya, bahay na niya kaagad. So, yun. That was my path actually. So, siya ang talagang masasabi kong my angel, and he is the Okage-sama. Wow. Diba? Sabi nga, Yes. Okage-sama ko na nakapunta ako dito sa Japan. And if not for him, siguro wala kami dito, ng asawa ko, ng anak ko. And I felt very lucky because of him na yung location na mention mo kanina na nagte-training tayo sa that was his place. He offered that place. Oo. That was his place kasi siya, music teacher siya. So we met him already. Yes, pumupunta siya doon, siya nag-a-adjust ng nag-a-adjust siya. Siya yung tatay-tatayan ko. Yung at that age, no, still wanting to learn. I mean, it's a different language. Ang hirap especially for Japanese to learn English, nang ganun na din yung age, yung challenges. Pero nag-push through pa din siya. Ang galing. Siguro, din siya, na-encourage siya lalo dun sa
pagtuturo mo doon, Miss Leia? Siguro, but he really is a good man din siguro. Wow. He gave me a chance. So, when I came here, sinabi ko, pagbalik ko kaagad sa Pilipinas, gusto kong tumira dyan, gusto kong magtrabaho. Hindi. Nung una kong pumunta as a tourist, nung pagbalik ko na ng Pilipinas, sinabi ko sa kanya na gusto ko na talagang dyan. And it was challenging na rin sa Philippines. So, at that time, sinabi niya, sige, mag-apply ka. I applied from Hokkaido down to Okinawa. Yun yung application ko talaga. Every day, I would submit application na sa mga resume ko every day from Hokkaido. And nire-report ko sa kanya. Sinasabi ko sa kanya na, uy, merong nag-respond sa akin na Hokkaido. Sabi niya, huwag kang dyan. Kasi malamig doon. And then eventually, he told me na find an area, Kansai lang. So my first job assignment was in Nishinomiya, Kitaguchi, and that was a 2-hour commute every day. 2 hour going to Nishinomiya and coming home sa Izumisano 2 hours din. So yun ang struggle ko for 6 years. Kasi dumating ako dito sa Japan. So ito na yung transition na nakarating na ako dito because of him. Ako lang muna mag-isa. Wala pa yung asawa ko, wala pa yung anak ko. Ako lang mag-isa, tumira ako sa bahay niya with his family. And yes, ganun yung siguro naging transition ko. And I think that is a very unique way na pagdaanan ko. Kasi sa sinong nakilala ko, wala pa akong na-meet na ganun yung trust ng tao na may nagsabi talaga na, uy, pumunta ka dito, sige, wag kang mag-alala, kami bahala sa'yo, ako bahala sa'yo, or tutulungan ka namin, or something like that. So, yun yung anong bait ano ko sa kanya. no? Yes, si Father. That's very good story po. Ayan, ate, sinasabi ko, when it comes to Japanese, kasi since I was, like, my whole life has been here, marami po mga Japanese talaga, yung sobra-sobra magtiwala, and they will give you their full trust, but in one shot. Wag mo lang yun talagang, mali, Wag mong talagang mabaliin yung tiwala nila, kasi when they open to you, kasi Japanese are really, ang hirap nilang mag-open. Oo. Unlike tayong mga Pilipino, we're always open. Kahit bago natin kakilala, we're always open. We want to share our stories. But then, sa mga Japanese, hindi ganon. So I think Miss Leia is one of those people na fortunate and blessed. I was very lucky to have it. Kasi, syempre, siguro din sa line ng work niya, and then siguro, we all have struggles, right? And yung mga passion natin, merong ganon. And we were talking about yung alignment. Yeah, that's Kasi true. siguro si Miss Leia, she is drawn to bigger life. Kung halimbawang nagtuturo siya sa sabi niya kanina, maliit na room. Now, maraming mga bata na nagbe-benefit sa mga sa kanya, no? Because of her. Pero, di ba, mostly ng mga nag-abroad, mostly narinig ko, lalo na from the Philippines ba, parang hindi natin first choice ang Japan. Yes. Di ba? Exactly. Ikaw, paano, di ba, sabi nga, you don't know anything about Japan. So, paano naging, gusto ko dito? Ano yung naging turning point mo talagang Japan na? Maraming struggles akong na-meet sa Philippines. And so, at that point, kahit saan na lang, pupwede sa akin. But it was Japan who gave me the brighter or smoother path. Dahil nga, isa si Otosang. But I also applied to Taiwan. Nag-apply din ako sa South Korea. Nag-apply din ako sa Dubai. Pero yung path na nag-open sa akin, ang nagbigay ng chance sa akin to go abroad and work here is really Japan. So, yun yung naging siguro daan na masasabi ko, kaya Japan. But yes, totoo yan, no? It wasn't my first choice. Kasi wala akong alam eh. Wala akong alam sa Japan. Ang alam ko lang, may nangyari nung time na yun. And then eventually, ganito parang tingin ko nga mahirap siya. Pero nung nakita ko siya, it was a totally different place than what I know sa Philippines. Pag tinatanong ako dati, anong impression mo sa Japan? Ang sinasabi ko talaga, it's too organized. Na parang lahat nasa lugar, lahat nasa ayos, lahat mawawala yung chaos sa isip mo. Kasi pagtingin mo pa lang, ay, nasa ano na siya, nasa ayos na lahat.
So during kay Otosa muna na time, di ba, andun sa Rare job? Rare job, di ba? So madami kayong teachers doon. Yes, pero nagkikita lang kami every quarter. Nag-share Kasi ba si online Otosa yun eh. kung bakit siya yung ikaw yung nagustuhan niya? Di ba, all the teachers that's there teaching, di ba? Ba't ikaw yung Oo. Siguro because of my voice. Di ba? Sabi sa inyo, very attractive yung voice niya. Oo. Maybe Sir July also like the voice, no? Ang ganda ng voice niya talaga. Oo, kasi meron kaming audio recording na naririnig ng estudyante para mamili sila. So, dun daw sa boses daw na klaro, musician siya, tsaka meron siyang recording studio. So, from there daw, sabi niya, parang maganda to. So, yun na, nag-book na siya everyday. And when we started, talagang zero English and sign language lang kami for 30 minutes. Wow. Imaginein ko yun. It was very difficult. Akala ko, sabi ko, that was a failure. Kasi hindi kami nakapag-usap, hindi ko rin naintindihan siya, hindi rin niya ako naintindihan. But then, eventually, the next day, nakita ko, nakabook pa rin yung kahapon. Sabi ko, okay, winner to Sige nga, tuloy na natin. Tapos everyday. Everyday na siya after nun. Yes. So, yun. So, Miss Leia, can you tell us more, like, for example, not for example, but when you come here, syempre, meron tayong mga differences, especially where we came from, di ba? Meron ka bang mga, sabihin natin, culture shock? Mga ganyan. Kasi syempre, iba yung masaya lang tayo sa everyday life natin. Kung masaya tayo sa for example, sa work natin, iba yung nasa personal na tayo. Especially, sabi mo, nag-start ka dito without your family pa. Yes. Totoo yan. The biggest struggle ko talaga is yung attitude ng mga co-workers ko when I was in school, because siguro I think sa tingin nila ang pinanggalingan ko kasi I was already teaching in a university setting. Tapos pagbaba ko doon, it was so easy. So from making syllabus and lesson plans and entire curriculum, maggagawa ka lang, kakanta ka lang. Tapos I was very shocked. Tapos ang akala ko, and ang attitude natin kasing Filipino, kung galing doon, parang I was so eager to do more for them. Pero limited lang yung gusto nilang ipagawa sa akin. Dito lang, sabi ko, we can do more. No, it's too difficult for the students. Gaganon sila. It's too hard for them. So, no. Yun, tapos, and they think that yung attitude natin na yun, I was just there to trying to help. Kasi tingin ko, I trust so much more to their students na kaya nila. Pero ang attitude nila na towards sa akin is I was too aggressive and I was too strong. So, later ko siya na-learn na I have to take it easy pala sa kanila. Kasi iba pala yung approach na gagawin ko. Iba pala yung approach sa Philippines. Iba din pala yung approach natin dito sa kanila, sa mga co-workers ko. Totoo yan, kasi naalala ko yung pinagkwentuhan natin sa mga previous mga interviews natin. Kasi with me and my partner Line, we're more of like, we don't like living in the box, inside the box. We want to do more, we want to explore, we want to help more. But then living here in Japan, we can only do limited things, especially when you're working with the Japanese. They have this system na parang we have to do jumbang, which is you have to, yung parang from 1, 2, 3, 4, 5, gagawin mo yon. Kung pwede naman tayo mga Pilipino, from 1, pwede naman 5 kada day. Kasi ganun kadali. But then, ewan ko kung they consider the oras, yung sa effort nila sa isang tao, yung kakayahan na ng isang tao. But then, they're always like that in any work po. For example, even I worked as a kaigo before, which is caregiver before, yung parang pwede mong padaliin. And pwedeng mas madali dun sa mga inaalagaan naming tao. But then, with them, sa mga co-worker ko, you cannot do that. And then, para sa ating mga, we want to help more, we want to do more kasi we know it's best for them. Parang hindi na tayo pwedeng magsalita minsan, parang hindi tayo pwedeng magbigay ng opinion.
And then minsan nakakalungkot kasi tayo pa yung parang nagiging waroy, which is tayo yung nagiging masama sa tingin nila or intrimitida or something. Ano ba yung gano'n? So yun, I really can relate with that. Yes, totoo. So that's probably the biggest challenge na nakikita ko sa atin, no? So kailangan talaga matuto pala tayo sa culture nila. Kailangan pala nating aralin prior to coming here na ano yung ugali nila. But I was lucky kasi yung utosan ko, masyado siyang maintindihin siya sa akin. So he would tell me at the end of the day, sasabihin niya, how was your day? Paano yung school mo kanina? Ganyan, ganyan. So I would tell him na ganito, ganyan. Sabi niya, I know you're down because that's what's happening in school. But just think of it like this, Leia. Ganyan, gaganon siya. Pera lang yun, pera lang. Mas gaganunin niya ako. So I was like, ganun pala, dapat pala ganun. Sabi niya, oo, hindi mo na, wag mong personalin, wag mong, it's not you, you're not the problem. Gaganon siya sa akin, you're not the problem. It's really how we are. Ginaganon niya ako. Lahat actually, the way and the system of life dito sa Japan, parang dun ko nakuha sa kanya eh. Dun ko natutunan sa kanya. From my otosang. And I think you're also grateful dahil may otosang ka that guided you Exactly. here, no? Ang hirap din sa mga dumating sa Japan na walang guide. At least you have your guide. And one thing also that I can say about Japanese is, sila yung halimbawa, we would have this arguments now, pero mamaya wala na sa kanila. Yes. That's one thing I noticed about them, no? Kahit na nagtalo kayo, mamaya okay na yun, wala na. Tayo Pinoy kasi madamdamin, di ba? So there are times na hindi mo pinakinggan kanina, tapos ngayon, oy, line, sabay tayo kumain. Parang sabi ko, ganito ba talaga? But I notice most of them are like that. No, hindi kagaya talaga natin. That's one of the differences. Oo, no? Yun ang maganda sa kanila eh. Well, at kailan mo na nadala yung family mo dito, Miss Leia? Luckily, after just a year and a half. Wow! Wow! Sobra! Just a year and a half. Kasi after nung dispatch company ko, I was so fortunate na ang nakuha kong next job is under na the Osaka Prefecture, which is a more stable job kasi with the government na siya. So from there, nagpasa kaagad ako ng application. Nagsulat kaagad ako sa admin namin. Sabi ko, I have my family. I have a husband and a daughter in the Philippines. Is it possible that you process my papers para kunan ko sila ng certificate of eligibility? And then, yeah, whatever you need. Any papers you need. So yun, I was so lucky talaga na ganun yung nakuha kong trabaho. And up until now, that job has served me well. Talaga. Hanggang ngayon, nasa same company pa rin ako. Yun pa rin yung trabaho. Malaki na rin siguro sweldo mo, Miss Leia. So, yan. And then eventually ba si Sir July, which is your husband, doon din nag-work sa same company? He is under the local BOE naman. Iba din yung swerte niya ng taong yun. He is under the local BOE, Board of Education, ng Izumisano City naman. So ako sa prefecture, Talagang siya naman may is the swerte, local city. no? Swerte talaga Yes. yung mga mababait na tao. Kaya magpakabait po kayo, ha? Oh, yeah. It was God's plan all along. Mm. Talaga, yun talaga yung masasabi ko. Tapos sa family, ano naman yung mga challenges? Pag family na, syempre, from Otosang, you were living with your Otosang. And then, when they came here, you eventually separated. Tapos, Actually, 6 months lang siguro ako nagstay with Otosang during that span of time na nasa dispatch company ako. Kasi when I was hired na under the Osaka Prefecture, kumuha na ako ng aking sariling So nakapag-practice na ako ng paano mabuhay dito sa Japan na alone na it is a depressing country. It is a depressing country. So, it was the time na pinakamalungkot ako sa mag-isa sa bahay. So, I would go out, pupunta ako sa simbahan, maghahanap ako ng kasama kasi nga, wala akong kilala eh. At that time, hindi ako pumupunta sa mga cafes or mga restaurants kasi nga, pag uupo akong mag-isa, hindi pa kasi uso yun dito na parang ikaw lang mag-isa, okay lang. Hindi ko masyadong nalaman pa yun. Pero nung time na yun, parang iiyak kaya ako kung doon ako kakain ako sa restaurant na ako lang mag-isa. Yun yung feeling ba na So, hindi ako nagpupunta doon. Sa simbahan lang ako. Tapos most of the time, nami-miss mo yung
pagkain sa Pilipinas, matututo ka talagang mag-adjust din sa mga kapitbahay mo. Kasi pag nakita ka, tapos hindi pa uso, at that time, 12 years ago, hindi pa ganun kadami yung foreigners. Pag may makikita sila, parang, aba, dalawa lang yung reaction. It's either matatakot sa'yo, or kakaibiganin ka. Maswerte ka kung gusto nilang maging kaibigan ka. Pero kung gusto nilang pag kukontrahin ka nila, kahit anong galaw mo, magtapon ka lang ng basura. Ayan, ganyan. Totoo, naranasan ko rin yan. Mag-ingay lang ako na maglakad lang papuntang CR ko. May gumagano na sa akin. Tapos aakyatin na ako. Hala, nag-CR lang ako Tapos ganun na. So, you have to bear with it. It comes with siguro the adjustment period natin dito sa Japan. So you live in a one-room house? Yes. Oo, mag-isa. No? First time mong tumirang mag-isa? First time kong tumirang mag-isa dito sa Even in the Philippines? in the Philippines kasi maaga akong humiwalay sa parents ko when I was 16 dahil nag-college ako. So at that time, naging independent ako at 16 actually in Cebu. So, hindi naman pala yun parang, di ba pag first time solo mo, hindi ka kaya makatulog. oo. Di ba? Yun yung mga nakakatakot na part. At saka yung mga kwentuhan dito sa Japan ng mga horror. Oo. Narinig ko rin yan. Di ba? So, from one room, dumating yung family mo, lumipat ka ulit. kami ng mas na room. Parang pwede nang may sala na siya, pero one room pa rin. So, may sala, may kusina na siya. Oo, mas malaki-laki na. Kasi maliit pa yung anak namin at that time. And then, after... How old is he? Nung nagpunta siya dito? 4. 4? Nako, Oo, she was only 4. challenging pala kasi you have to Wow. yung punta sa school, no? Yes. And again, meron talagang mga tao na pinadala sa amin siguro para tumulong. Kasi kailangan pala, pag yung bata pala i-enroll mo ng Hoikuen or Yochen dito, i-reserve mo siya a year before. Eh, yung anak ko, dumating siya ng March. Pagka kinaumagahan, in-enroll na siya kaagad ng kasi yung isa ko namang, yung foster father ko kasi, the story behind that is, nung pumunta na ako, tumira ako sa kanya, sinasabi niya sa mga kapitbahay niya na mga matatanda na mga Japanese na, I have a Filipina teacher. She teaches me English, ganyan. Pinagmamayabang niya. So maraming mga kapitbahay siya na tumulong din sa amin. Isa doon is a dentist na para siyang consultant ng isang Yochen. So the following day, pinadala kaagad si July tsaka yung anak ko dun sa Yochen na yon. Sinukatan na siya kaagad. So she was enrolled. Pag opening niya April, ayun, ready na siya. Oo, tuwang-tuwa na siya. Kasi 4 years old pa siya. Oo. Yung adjustment wala sa bata. Wala sa bata eh. Oo. Masaya siya talaga dito, pero amazed siya. Kasi coming from a province, makikita mo sa pictures namin nung una, kumain lang kami ng hamburger, parang yung mata na nakaganon na. Alam mo yung bata na nanggaling siya sa wala, tapos dumating siya dito na, ganito pala ang Japan, parang everyday may Disneyland. Amazed na amazed. Looking from the eye of a kid, no? Ang ganda, no? Wow. She was so appreciative of everything. Pag may nakita siya, wow! Pag may naano siya na tao, oh, mama! Everything was so positive for her pagdating niya dito. So yun siguro yung nakaano namin sa amin doon. Pero wala, talagang zero kami. Wala kaming pera, wala kaming natutulog kami, magkatabi lang kaming tatlo. Talagang yung pinagdaanan namin, we came from zero. Parang yung struggle talaga, God showed us slowly kung paano umangat. Angat lang ng angat ng, sige, ito na naman. Your own house. Oh, yes, thank you, nakapunta ka na. Been there. So beautiful. At saka, Yes. Alam ko kung sino daw talaga nag-decide. No? Pumili talaga ng house na yun, si Sir July. Ang ganda ng high ceiling nila. It was so beautiful. Yes. And thank you, nakapunta kami. Yes, yes. Welcome din kayong lahat if you are... Sabi if you nga have kanina time. ng pinsa ko ni Jenny, dapat doon na lang tayo sa house ni Miss Leia kung nag-podcast. Sabi ko, nakakahiwa naman. Nag-istorbo ka pa. Oo, sugod bahay eh. Yeah, next time when you have that time. Yes, Ayan, yes. Ayan, narinig nyo. Hindi kayo kasali, kami lang po. Baka magpuntahan sila Baka lahat. kaya, May baka pila na lang sa
Eki merong magsalita sa kanya, "Hi, Miss Leia, are we also invited?" Kaya, baka sa mga higala, makita niya may mag-chat sa Miss Ay, Leia. ayun nga pala, meron palang page, Mhm. si Ah, Leia. si Miss Would you Leia, like yes. to, Yes. promote yeah. it? Yes. You're free. If you are interested with anything fun lang talaga na maisip ko, and if you are into vlogging, makikita nyo din doon yung mga samples ko. So, please follow me. It's Leia Bartikin, Mga Higala. Hello, Mga Higala. It's my Makikita niyo, personal oo, page. yung makikita niyo mga beautiful places here in Japan, lalo na tong autumn. Actually, she posted, sabi ko nga, naku, sasakay ako ng train papunta doon. She Oo. posted dito. Tapos biglang umulan. Sabi ko, ano ba yan? Baka naubos na yung, yung mga leaves. Until tomorrow lang Until po siya. tomorrow la, ayan. So, Oo, may November time pa po 13. tayo. Yeah. Yung taga-Japan, pwede pa po tayong Internet pumunta nito, doon. yes, perfect time. Kasi Mm-mm. dapat mga ganitong pa-sunset na. Pa-sunset kasi Pupunta ka maganda doon. siya. So, Ganda you can ng still place. visit. And if you want to know the exact location kung saan yung makikita yung mga leaves na yun, yung mga gagandang momiji, is you can check Miss Leia's vlog or Yes, yung go to page niya. Yan. Mga Higala. Hello, Yung Mga Higala. Yan. Partner, meron ka pa bang itatanong? Siyempre, marami. madami. Kasi talaga, alam mo, ang dami nito, listahan, actually. na-inspired ako ng mga story. Siyempre, gusto ko din, for me, masyado kong, tawag dito, natutuwa kasi sa mga ganyan, and curious ako. I'm sure yung mga viewer din natin, nakaka-relate din sa mga story niya, but then they have so many questions. One of it is, diba, yung iba nasa Pilipinas, paano ka mag-start dito? Would you like to, siguro, advice na lang how to start coming here? Siguro, the very best thing na magagawa for someone who is starting in Japan is to pray. Yun talaga. Kasi kung wala tayo doon, mawawala talaga tayo. This is true ha. Every day meron akong journal. I would write my feelings out, lahat kasi talagang depressing siya. If you're not into yourself and into your real feelings, pwede kang madala sa material things around you, pwede ka ring madala sa kung ano man yung mamimit mo along the way. Kasi ako, at that time, I have seen different kinds of people, lalo na pagpupunta ka sa simbahan. May taong mangiengganyo sa'yong magpunta sa mga katuwaan, kasiyahan. Meron ding mga tao na pupunta at iingganyo ka for different reasons, different things. Pwedeng mga businesses or pwedeng kung ano man. But kailangan mong malaman sa sarili mo kung ano ba talaga yung goal mo, ano ba talaga yung purpose mo, bakit nandito ka. Nung time na dumating kasi ako dito, I was already married, may anak na ako. Pero merong mga tao na inganyo ka, merong temptation around. Ayun. Ayan, may mga Totoo talagang yan. iba't ibang klaseng temptation na, dito ka dadalhin, tapos makikita mo, parang iba na to parang ano na to ganyan. So, nakita ko rin yon na, so kailangan kilala mo yung sarili mo, alam mo kung ano yung goal mo, ano yung purpose na pumunta ka dito. Alam mo yon in the first place, and then slowly work on it through prayers, siguro. Planning, preparing yourself, and then praying for that to happen. So, sobrang ang ganda ng sinabi niya kasi ang dami ko nakikita dito na they come here, of course, for money. But then, along their way, along their journey po, kasi nga, mayroong maraming temptation, nandiyan na yung lungkot, nandiyan na yung masyado kang maraming pera, hindi mo alam kung saan mo i-spend yung pera mo. At the end of the day, wala kang napuntahan, hindi mo alam, lumipas na yung 1 taon, 2 taon, tapos nasira na yung pamilya mo kung ang pamilya mo nasa Pilipinas, or for some of us na nandito po, or maybe walang mga anak, but then, they have spouse, minsan nasisira Kasi for them, siguro thankful ka, yung mga may anak, siguro blessed din. Kasi if you have a child, alam mong meron ka ng patutunguhan Even if you're tempted on something, you always think about your child first. Hindi ka magiging selfish para gawin pa yung isang bagay na alam mo namang walang papupuntahan. Kasi syempre, pag minsan ang tao, diba? Nalulungkot. Yung mga lungkot ninyo, itabi nyo na muna po yan. Yan. So, ayun, ang ganda nung sinabi niya. You have to pray kasi once you don't know yourself anymore,
mapapariwala po talaga Oo, tayo. yeah, yung values, no, you have to hold on with your values talaga. Kasi kung hindi, madadala ka kung saan-saan talagang route. Maraming route dito. Huwag kang maliligaw. Yeah, that's true. Pero, curious lang ako kasi you have a very good story, Ma'am Leia. Do you have any experience, for example, yung mga, syempre, yung mga mas ahead sa'yo dito na nauna, na mga Filipinos or other, from other country, or minsan may Japanese din, wala bang nakainganyo sa'yo, like mga scam or anything ganyan? Wala pa naman. Well, siguro dahil nga nag-iisip muna ako, nag-aano ako, and then I consider talking to my family first before anything. Wala naman. Hindi naman ako nadala sa mga ganon. But iba lang yung parang naanuhan ko. May mga grupo akong nasamaan na minsan ikaw din yung nababackstab. Yung ganon lang. Siguro, ganon lang yung But scam siguro, hindi naman ako, siguro I'm blessed in that way na hindi ako na aano sa scam, na mas more on nakikinig muna ako both sides bago ko i-jump into that kind of situation ba. So, Kasi ang dami pong lately ako nakikita on the internet na, alam mo yun, marami sila, syempre gusto nating umangat, Yes. but then, minsan nga, kahit sa kaibigan, we're drawn to someone and then we trust that person so much. At the end of the day, na backstab or kaya yun nga, nauna ng pera. Yes. Yun. I heard a lot of story. Can you say, Miss Leia, na it became easier for you nung dumating na yung family mo? Yes, so much easier. In terms of emotion. Kasi may support ka na eh. Oo, may support ka na eh. You have a support. Pag uuwi ka, meron ka ng reason na kahit pagod na pagod ka, kahit ubos na yung laway mo sa lessons mo. Pag uwi mo, alam mo maglalaro kayo ng anak mo, alam mo na may pupuntahan kayo ng asawa mo, may gaganapin kayo. So, it was easier emotionally, mentally, but financially, doon naman yung struggle. So, kasi ang buhay natin dito, we have to balance the way we spend and also at the same time, kung paano natin i-maintain yung buhay natin dito. Kasi hindi madali na magmumukha tayong pulubi sa harap ng estudyante natin, di ba? Like we have an image. Si Sir July nagpunta rito, full-time na yung work niya agad? Hindi. He started as my dependent. Which is, he can 28 only work hours 28 hours. Okay. 28 So, he's hours lang. teaching in the school for 28 hours lang. Actually, ang una niyang trabaho is naguhugas lang siya ng pinggan. Sa school? Hindi, sa day service. So, we really went through that stage na, ito muna. Tapos, ito na, meron ng chance na pwede ka nang maging ALT. Grab mo na yan. Tapos, umasenso siya. He was under me sa mga pension, lahat, ganyan. And then, we also went through na, ikaw na, magjijibong ka na. So, yan na, okay na yan. Sarili mo na ring visa. So, ganyan. So, dahan-dahan lang kami. Years would it take para, di ba, dependent muna siya. Tapos ilang years bago siya nakapag-work as full-time? Siguro, as soon as meron lang nagsabi na pwede na siyang i-sponsor for visa, pwede na yon. So, nung nakakuha na siya ng full-time employer? Oo. So, as soon as meron na siyang, independent na siya sa akin nun eh. So, and then from that time na nakita na uy, malaki na yung sahod mo ha. So, i-monitor na nila. Tapos, ikaw na magsasabi na, kasi ako ang pababayarin eh. Uy, bakit sobra na yung asawa mo, ganyan-ganyan. So, yun, sabi na namin na siya na ang sarili na siya. So, yun na yung naano nun. Pero nakakatuwa talaga sila din mag-asawa kasi di ba po, marami talaga lang gusto rin pumunta dito but then they don't know the struggle ng mga tao pumunta dito. Like, she's really blessed nga na meron siyang tinatawag na otosang, which is papa, and then with the husband, kasi they started from the bottom. They're really humble. You guys are really humble. Siguro that's why you are really blessed. Kasi po, maraming gusto pumunta dito, but then pag tinanong nila, ano bang tatrabahuhin namin dyan? Pupunta kayo dito, please do not expect to have that, yung high salary kagad, and yung nasa magtaas na position na kayo. Kasi kahit sa akin personally, ang daming tatanong, paano pumunta dyan? I was here because of my mom, not because I need to work here, yung ganyan. And then,
pag sinabi ko, ganito ang gagawin nyo, pumasok kayo sa ganito, pag tinanong nila, ganyan ba, meron bang open na work, which is, kunyari, farmer. Ay, farmer. Doon, parang, sige po, ikaw na bahala. And then, pag sinabing teacher, akala nila, madali lang magpumasok as a teacher. Kasi, hindi po ganun kadali dito pumasok as a teacher. Kasi if it's really that easy, lahat tayo, especially Filipinos, gagaling mag-English. Dito na dapat kayo sa Japan. No, hindi po ganun yon. Kailangan nyo po, lagi, number one talaga, yung humble ka, marunong ka umunawa, yung adjustment mo as a person. Kasi kung hindi ka marunong mag-adjust, mahihirapan ka pumunta kahit sa kahit siguro sa kapitbahay nyo, palayasin kayo. Ayun. At saka yung humility, no? I know, halimbawa, Sir July has a good job, ikaw has a good job, you're already teaching in a university, tapos bilang high school, yung parang yung gano'n, no? Yung ibababa mo yung ego, yung pride mo, you've been here already sa Pilipinas, tapos biglang bababa ka ng gano'n, no? Yung humility na pinakita mo, no? Just to work here sa Japan, talagang ang laking sacrifices talaga. So, if you are really humble enough, you can come to Japan. Exactly. Kasi marami nga sa atin, mga doctor and nurses pa sa Pilipinas, but they're working as caregivers here. So, pero maganda naman talaga sa Japan. Mababa nga lang ang yen. But let's not lose hope. Diba? Let's not lose hope. Baka in a month or so. And I mentioned already one of the inspiring story of Miss Leia is they already bought their own house. Paano yung journey of buying a house here in Japan? I think, yun nga yung sinabi ko, no, it was God's plan. I think all along, hindi namin, during this time, last year, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na nandyan na kami sa bahay ngayon. I mean, even until today, sasabihin ko talaga na sa anak ko, nag-uusap kami, ma-imagine mo ba na ganito tayo last year? And she would say, Ma, I can't imagine. So I would tell her, so let's thank God every day for that. Because that is not our work. That's His work. Sa Kanya talaga yun eh. Plano niya yun sa amin, na sa pamilya namin. Kasi when last year pa lang, meron na kaming tinitignan na bahay. May ino-offer na sa amin. So, sinabi sa amin nung si Ann, actually, shout out sa Ann Homes, for the one who helped us sa aming journey namin para makuha yung bahay, no? Siya yung realtor na in-offer niya sa amin, and she looked at our Genzen Shomeisho. So, sabi niya nung time na yun, ako lang yung kinuhaan niya. Sabi niya, this is okay na daw, para dun sa ino-offer niyang bahay na yon. Pero dahil nga hindi ako permanent at that time, last year, around this time, hindi pa ako permanent doon, sabi niya, ang interest daw ng bahay na makukuha namin would be very, very high. Like siguro 5-10% or more, sabi niya sa amin. So, kaya after nun, sinabi niya, maghintay na lang kayo. So, I listened to their advice. Sabi ko, okay lang, walang problema, hindi naman kami nagmamadali. Sabi ko. So, we waited, sabi niya, pero i-process niyo po yung permanency mo. So, I processed it, inano ko, with the hope na ma-permanent nga. So, eventually, last June, na-release yung permanency ko. This year, just this year. So, sinabi ko kay Ann, sabi ko sa kanya, Ann, permanent na ako. Pinorward ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay, sige, i-process na natin. Agad-agad, ganyan-ganyan. So, August na, mismo, sabi niya, meron pa lang silang tinatawag na pre-judging sa income mo. And kasi dalawa kami na nag-file nun. So, sa income naming dalawang mag-asawa, pre-judge siya kung allowed ba kami dun sa bahay na tinitignan namin. So, sa pre-judging pa lang, na-approve kami. So, eventually, sabi, siguro, there is most likely about 80-90% na ma-approve din kayo sa bank na. Yung pre-judging ata, parang mga committee lang sila, maliit lang na committee. So, nung sa bank na, yun, na-approve kami for
that amount, 35 million. Wow. Which is the very first time. Actually, nung nagpirmahan na kami sa harap nila, sa harap nun, sa buhay ko, yan ang pinaka first time na makakahawak ako. At saka, hindi kasi tayo ang sanay ng loan sa Pilipinas. Kasi ang imagination ko sa loan is very negative. Kasi lalo na utang siya, sa parents ko, na sabi ko, aba, ako lang ata sa pamilya namin ganito kalaki yung utang. Sabi kong ganon. So, but eventually, dahil nga na-approve siya, in-explain din sa amin ni Ana, ganito yung mga pros and cons, ganito yung mga ano niyan. So, nung naano siya, ganun siya kabilis. Mga, it took just a month, less than a month. So, September 21 kami nakamove. Oo, yeah, Eventually, galing. dun sa bahay namin. September 20. So Yeah, inspiring September story. 20. Yes. Yes. Grabe, nakakatuwa. Ang bilis, Congratulations diba? Yeah. again. Hindi po kayo, hindi po lahat invited, ha? Sabi lang po ulit. So, yun. Partners, parang madami na naman. Parang madami na kami. Madami na naman. Madami na tayo here. Yeah. Miss Leia, meron kayong mga pwede pang tawag dito, i-promote or you want to say sa mga viewers? Like a lesson lang. Would you like to say something? Yes, my final siguro message for everyone is continue to follow and watch our page and our vlog here, and also the podcast. But for us na nandito sa Japan, for all the women na nandito sa Japan ngayon, let us not lose hope. Kasi maraming mga nangyayaring negativities around us. There are so many negative things na nangyayari, maybe within our family, within our society, community, and even in our country. May rami tayong nakikitang negativities doon. But let us be the source of hope, a source of light, ipangalandakan natin yung ilaw ng tahanan tayo. That we will be the beacon na meron pa rin goodness, kindness, and love sa ating society, mula mismo sa atin. So, yun lang siguro ang final message ko. Ayun, Ayan, napakaganda thank you ng so message much, ni Ma'am Leia. Leia. So, yun po, hanggang dito na naman ulit at hope po sana meron kayong natutunan ulit sa bago naming episode. And keep watching. Yun lang. Bye for now. Thank you, Miss Leia. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much.